Itong nangyari ngayon sa China, pwede tayong magkakahawaan uli, no? Hindi tayo magpapanik na baka sasabihin na naman natin another COVID. Just like COVID, can also lead into this mga complications na pwedeng ikakamatay ng isang tao. Kakapasok lang na balita, nagkakagulo ngayon sa China at problemado si Xi Jinping. Pero bakit tila nagpapanik ang maraming tao doon? Kasalukuyang kasing may napakabilis na pagkalat ng sakit sa China. Yes, may panibago na namang nakakahawang sakit ang kumakalat doon. Malaking karma na siguro to sa kanila dahil sa pambuling ginagawa nila. Itong nangyari ngayon sa China, based on initial report, is due to several of these respiratory viruses. Ang natatamaan talaga dito yung mga bata, no, na pumapasok sa school at hindi na nagmamas, no? Wala na yung social distance at saka yung mga restriction. Kaya bumabalik na tayo doon sa mga dating nakikita natin ng mga infection na hindi lang COVID, including other respiratory illnesses. Hindi sa tinatakot ng gobyerno ang mga Pilipino, pero nasa sa inyo na kung maniniwala kayo. Pero agad nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos at pinag-iingat ang lahat ng ating kababayan. Dito inanunsyo na muling magsusuot ng face mask ang mga tao at lumayo-layo na rin. Pinangangambahan kasing mapuntang muli sa Pilipinas ang bagong sakit mula sa China. Pinag-aaralan na niya ni Pangulong Marcos kung ipapasarado ba nito ang flight papasok at palabas ng ating bansa mula sa China. So hindi tayo magpapanik na baka sasabihin na naman natin another COVID or a novel pathogen, no, na hindi natin alam, no? But it's also important na while we are monitoring, mag-iingat din tayo dahil alam mo naman ang sakit ngayon, mabilis nang mag-travel between country to another country dahil nga sa wala nang restriction, no, sa mga borders, no. Anybody can enter into a country and hindi natin alam, dinadala niya yung ganung klaseng infection at pwede tayong magkakahawaan uli, no. Hindi simpleng lagnat, ubo, sipon ang respiratory-like illness. Ang respiratory-like illness ay sakit na unti-unting sisira sa katawan ng tao at magkakaroon ng iba't ibang komplikasyon. At posible pa ring mamatay kung mahina ang resistensya ng isang tao. Pero wag muna raw magpanik dahil wala pa namang naitatalang kaso nito sa ating bansa. Pero syempre, doble ingat, mag-face mask at social distancing. And isa doon sa mga tinatalakay natin yung influenza na circulating ngayon sa buong mundo na hindi siya ordinary na influenza-like illness lang, no? Especially sa mga vulnerable population sharing, no? Na pwede siyang magdulot ng sakit sa puso, stroke, and then yung iba, yung blood clots sa brain. Nakagaya din ng COVID-19 na pwedeng ganun din ang mga komplikasyon. Ubo, sipon, the past 7 days, tapos lumalala. So, nagiging malala na siya dahil nga mahina yung immune system niya, hindi lumalaban. Just because of a viral infection, hindi natin baliwalain because a viral infection, just like COVID, can also lead into these mga complications na pwedeng ikakamatay ng isang tao. Kahit sa China nangyayari ang paglala ng sitwasyon, sobrang makakabahala pa rin mapunta to sa ating bansa. Kayo, ano ba ang dapat aksyon ni PBBM tungkol dito? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.